Welcome back sa ating channel, this is Lori DM Magalpa Vlogs. And for today's video, ayan, nandito tayo sa ating kusina. At ito na yung mga ingredients sa panibagong ulam na gagawin natin for today. At dahil requested ito ng mga Pudra at ni Mudra, ayan, so ayan, magluluto tayo nito. Napakasimple, pero syempre, kakaiba na naman ang pagkakaluto nito dahil makikita niyo mamaya. So ayan, explain ko sa inyo kung bakit siya naging kakaiba mamaya pag nag-start na tayo ng magluto. So ayan, start na ako. Syempre, ang inuna ko, ayan, nakikita niyo, ano na ako ng mga talbos ng kangkong. Yan. Napakaseryoso na mukha ko dyan, ano? Parang walang kasaya-saya yung nangyayari sa paggugupit ng mga kangkong. Parang kulang na kulang sa effort, no? Seryosong-seryoso si host. Ayan, pagpasensyahan nyo na. Ayan, sabi ko nga ay napakasimple ng luto natin, pero dahil dito Rizal or specifically ako, sa ulam na to, sa gagawin kong luto na to ay may isa akong step na medyo kakaiba para sa iba. Hindi usual para sa ulam na to. So, ayan, seryoso pa rin ako, and at the same time, buti naman, ngayong araw na to ay medyo umaraw na. So, may araw ngayon. At ang init mga kabady-body loves ko. Ang hirap dahil mas masarap pa talaga sa akin yung umuulan-ulan, yan, umaambon-ambon. Talagang nag-e-enjoy ako pagka gano'n ng weather. Pero pagka ganitong maaraw, kita nyo naman yung ano dyan, no? Yung sinag ng araw dyan sa may tabihan, sa may harapan. So, tapos ko nang anuhin yung mga kangkong natin. O, ito na, nandito na tayo sa kamatis. Uy, nakita nyo na yung isang sahog dyan. So, alam nyo na. O, ito, okra. Hinugasan natin yung okra. At isusunod natin yan na hiwa-hiwain. Yan. So, salamat sa mga nakakaabot sa upload video ko ngayon. Ayan, hiwain na natin yung mga okra natin. Meron tayong dalawang sili na haba. So, game na sa paghiwa-hiwa. Ayan. Conscious pa siya si host. May patingin-tingin pa sa camera sa inyo. Ayan, wag na kayo magtaka kasi ako ay paggamit ko ng kutsilyo ay kaliwa. At meron ako dyan na isang gabi. Yung gabi dito talagang matutuwa kayo kasi pag sinabing gabi, malagkit talaga yan. Malagkit. So, lalagyan natin yan ng gabi. So, may idea na kayo, diba? Pero dahil may idea na kayo, dyan lang kayo. Stay put lang kayo. Yung kakaiba sa gagawin natin is hindi ko alam kung yung iba sa pagluluto ng ulam nito ay ganun din yung ginagawa. Hindi ko alam. Pero specifically dito nga sa Rizal, ganyan yung ginagawa namin. So ayan, tapos na yung gabi. Hinugasan ko na. Isang malaking gabi lang yung aking and then ayan, ito yung ating main, ang ating baboy na may buto-buto. So ayan, hiwain ko muna yung gabi ko at ating ilalagay yan mamaya. At yan ay hindi natin dudurugin natin yan. As in, durug na durug para lumapot yung sabaw natin. Yun ang secret sa malapot na sabaw. Ayan. Next natin ay kamatis. Ayan. Tingnan nyo, mga kabady-body loves ko, kung paano ako maghiwa ng kamatis. Tingnan nyo. Kasi dyan sa paghihiwa ko ng kamatis, diba, usually, makatas yan meron tayo dyan 3 kamatis. So, makatas kasi yan. So, ang ginagawa ko dyan, napansin nyo ba? Ayan. Hiwain na natin yan. Tapos, lagyan natin sa lagayan. Of course, tinatanggal ko muna yung sabaw, diba? Pinipisa ako. Kasi, messy siya pagka hiwain mo yan na may sabaw. So ako, pag naghiwa ako ng kamatis, ganyan ang ginagawa ko. Pinipiga ko muna yung kanyang sabaw niya para hindi mag sa sangkalan. Sangkalan? Ang lalim. Sangkalan ba naman? Okay, anyways, total sa probinsya na ako at nasa Rizal na ako. So, sangkalan ang tawag natin. Diyos mio, ang lalim. Alam niyo ba ang sangkalan? Oh, ang sangkalan ay
board. So, ayan, yan. Lagi ko siyang pinipisa para hindi siya, pagka maghiwa tayo ng kamatis, hindi yung sauce niya ay nandyan sa ating chopping board. O, ayan na, chopping board na yun, sabi ko, Magugulat talaga kayo sa mga words ko. Sangkalan. Actually, kahit nung ayan na, tapos na yung kamatis natin. So, actually, ayan pa rin yung ating mga ayun, okra, sili, at yung ating malagkit na gabi. Yun, lagkitan. Dito kung tawagin sa amin. Lagkitan. Dito pag sinabi mong pabili ng gabi na lagkitan, yun talaga yung ibibigay sa'yo. And then, meron tayo dito, labanos. Labanos nostasa. Agoy, kumanta pa. So, ayaw, huwag yun ang pansinin ha. Yung paghihiwa ko ay, ako ay kaliwa. Pero usually, kaliwete ako sa paggamit pagka yung pagkukutsilyo, magugunting, yung bang forceful. Mas malakas yung ko, kaliwa ko. Kaya, ayan, ganyan ako. Pero nung araw, alam niyo ba, mga kabady body loves ko na, magsulat kaliwa din ako. Pero marunong din ako sa kanan. Hanggang nakalimutan ko na magsulat sa kaliwa. Kaya ngayon, ang pangit na ako. Pangit ko na magsulat pagka sa kaliwa. So, ayan, ang dami kong kwento dyan habang binabalatan natin yung ating labanos. At super seryoso ko, diba? Parang ang hirap-hirap ng ginagawa ko. Parang feeling ko, ang hirap. Mahirap. Actually, sa totoo naman, diba, yung mag-prepare ng mga ingredients ang pinakamahirap sa lahat kaysa yung pagluluto na. So, ayan, kuha ulit tayo ng lagayan. Hiwain na natin yan. At tumingin pa ako, diba? Tuningnan ko pa kayo. So, anyways, guys, sabi ko nga nandito tayo sa Rizal and ipapakita ko sa inyo kung paano tayo nagluluto ng ulam na to dito sa mga taga Rizalenyo. Ayan, tapos na yung ating labanos. Nahulog pa yung isa. Wait lang, kukunin ko. Malinis naman yan. Kinuha ko yung isa. Nahulog. Ayan. Labanos. Okay, next. Next natin ay ang ating baboy. Pinakita ko pa. Okay, ang baboy natin ay buto-buto na may taba at may laman. So, kanina sa palengke, pinapamili ako Kung gusto daw ba ng buto-buto na walang taba. Sabi ko, di ba, masarap yung medyo may laman. At mayroong konting taba. So, ayan. Ayan, hihugasan natin yan. Actually, makakailang hugas tayo dyan kasi kailangan nating linisin ng mabuti. So, ayan, hugas. Diba, ang lakas ng tubig dito sa amin. Para lagi na lang nababasa yung damit ko kapag ako ay naguhugas. Anyways, mga kabady-body loves, samahan nyo ako hanggat mamaya pa. Wala pa tayo sa halos nasa first step pa lang tayo ang preparation stage. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang mukha ko dyan. Masyado kong seryoso mula pa kanina. So, pagpasensya nyo. Ito, hinati natin yung iba kasi medyo malalaki yung gayat niya at saka yung iba, tawag dito, hindi pa hindi pa siya nahiwang mabuti. So, ayan, hiwain natin yan. Sensya na, guys, mga kabady-body loves ko, hindi ko alam bakit napaka-seryoso ni host. Ang seryoso ng host yan habang ako'y nagtatrabaho. Nag-voice over ako kasi nung nagluluto ako niyan ay ayan hinihiwa natin kasi nga hindi siya naghiwa-hiwalay. Hindi maayos yung pagkakahiwa ng binilhan ko. So nag-voice over ako as I've said kasi Diyos ko, alam nyo ba yun na everywhere is videoke time. So paano pa ako hindi mag-off ng voice, diba? Sabi ko, sige, wala akong magagawa. Alam nga namang hintayin ko sila matapos. Alam niyo ba ng videoke dito is everywhere. Pag nagsimula dito sa kabila, doon sa kabila, din sa kabila, ay, nako, hindi ko alam, parang may kompetensya. So, dito na tayo sa sibuyas. Ayan, meron akong 2 sibuyas dyan. At, as usual, ayan, binabalatan natin. Si host, grabe talaga si host, hindi siya ngumingiti mula pa kanina. So, ayan. Tuloy tayo sa ating kwento. Ang kwento ni Lori. Okay. Ang kwento ni Lori, sabi ko nga, this is
different kind of version ng pagluto ng ulam na to. And again, ayan, pangalawa na to I'm always explaining it kasi itong ulam na to, napaka-usual na nito pero dahil request ito ng ating mga mudra at foodra, ayan ang aking lulutuin for today. Dalawang sibuyas ang nilagay ko dyan, as I've said. Malaki naman, kaya dalawa na lang. Alam nyo naman ako, masibuyas ako Masibuyas ako at saka mabawang ako. Lagi natin sinasabi, medyo dagdagan natin ng sibuyas at saka bawang yung pagkain natin kasi para sa ating health din yan. Okay, and susunod natin dyan, syempre ay yung ating bawang. Oy, nagkamali pa ako. Isalin ko dun sa kabila. Bakit tig-isan lang lagayan? Ito yung ating bawang na isang ulo. Isang ulo ng bawang. Ako pag nagluto ay pag hindi masyadong madami, isa lang. Pero pagka madami ay minsan 2 ulo ng buong bawang ang aking ginagamit. So ito, balatan natin yan. At ng atin ng madikdik. Didikdikin natin yan mamaya after natin, ayan. Didikdikin, hindi pala didikdikin, i-slice na natin. So, ito na. Nag-i-slice na tayo. So, wag na kayo magtaka ha. Meron akong makitang violet dyan. May violet sa chopping board at violet ang damit ko na suot. At doon pa sa dulo, may nakikita kayong bilog na violet. Ano yan? Panggadgad ng cheese. Na-overuse na naman ang violet kay Lori. Anyways, mga kabady loves ko, mga ka-LDMM ko, yan, sana hanggang ngayon nandito pa rin kayo sa akin. Hanggang sa area na to, hanggang sa dulo na to, sana ay nandyan pa rin kayo. So, ayan, meron tayong sili as usual. Ito na guys, sabi ko nga napaka-basic nung ating lulutuin for today, no? So, syempre meron tayong sibuyas, bawang, kamatis, yung ating labanos. Siyempre, meron tayo ditong gabi, sili, tapos yung sili na kinuha natin doon sa labas, okra. Siyempre, yung star of the day, maamoy. At meron tayo diyang santambak na kangkong. Diba? So, ito yung napaka-simple ingredients natin. Alam niyo na to mga kabady loves ko. Sabi ko nga, diba, requested lang ng ating Mudrakels. Ang request ni Mudrakels ng ating mga senior, ang ating mga oldies. So, ayan, magsasabaw tayo for today. Let's go, mga kabady loves ko. So, eto na nga, mga kabady loves. So, mag-start na tayo. Eto yung sinasabi ko sa inyo, nakakaiba dito sa Rizal sa amin kasi naggigisa kami. Ayan. So, ang lulutuin natin ngayon ay sinigang na baboy. So, dito, sabi ko nga, like me, specifically me. Ewan ko dun sa iba ha, hindi ako sure. Pero dito sa Rizal, ginigisa namin ang sinigang. Kaya may makikita kayo dyan, may bawang, diba? May bawang. So, usually kasi diba yung iba, sa halo-halo na yan sibuyas, ayan, ano-ano, kamatis, lagay na, tapos baboy na, diba? Pagka lumambot na yung baboy, ayun na. Ibig ko sabihin, halo-halo siya hanggang sa lumambot yung baboy, ilalagay yung mga gulay, as ganon. Pero dito sa amin sa Rizal, naggigisa kami. Ginigisa namin yung sinigang. Hindi lang siya basta ilalaga mo at lagyan ng mga ingredients. It's not that. So, ayan. Yun ang kakaiba sa sinigang namin dito sa mga taga Hala-Hala Rizal. So, ayan na. Alam nyo ba na hindi ko pala na-i-on kanina yung video. Kaya nandyan agad yung baboy. Hindi ko na-i-on yung ating video. Yung ang camera natin. So, ayan. Nakita nyo na nandyan agad yung baboy and ginigisa na natin siya. Iginisa natin siya and then lalagyan natin ng patis. So, gisa-gisa. That's the secret ng masarap na sinigang dito. Kaya hindi siya yung parang malinaw na malinaw yung sabaw. Hindi ganon. And then maglalagay tayo naglalagay din ako dyan ng paminta.
kinukuha ko pa yung paminta, ginugupit ko yung paminta, mga kabady-body loves ko. Hindi ko pala siya nagupit. So, ayan, yung favorite kong paminta. Yan siya. Lagay natin yan dyan. O, diba? May paminta. Kita niyo ba yung basura ko sa likod? Basura sa likod. Katabi ko. So, ayan. After natin siyang maigisa na maigisa, lalo sa patis, para malasang-malasa siya. Medyo papatuyuin lang natin siya ng konti. So, as parang talaga siyang gisang-gisa. So, yung mga unang ingredients na nilagay natin, yung mga ano niya, yung mga lasa niya papasok sa baboy. So, ayan na. May tubig na yung baboy natin at inilipat ko na siya dito sa ating pressure cooker kasi nagmamadali na ako at kailangan ko pang pumunta sa part-time job. Part-time job? Nagna-nursing ako ngayon. Nagna-nursing ako sa mga ano natin, senior natin. So, ayan. So, sabi ko, 10 minutes. Iluto natin siya ng 10 minutes. Kasi alam nyo, mga kabady-body loves ko, yung baboy dito, dahil nga, hindi siya yung talagang matatanda yung baboy. And at the same time, pag tininda nila dito, bagong katay yun. Kaya yung mga baboy dito, hindi pwedeng matagal mong pakuluan kung ayaw mong maging giniling yan. So, niligay ko lang dyan ng 10 minutes. So, ayan, sumisiyap-siyap na yung ating pressure cooker. At mamaya, pagtapos natin yan ay, ito, buksan na natin siya. Ayan na! Haluin natin siya. At, ayun, yung ating gabi. Yung gabi natin ay dudurugin na natin para meron siyang yun yung magbibigay ng effect na maano yung sabaw. Malapot, o diba? Ganon. So lagyan na natin tong ating sili, yung dalawang sili natin. Ayan. And then yung ating okra, ilagay na rin natin at maglalagay tayo ng dalawa lang na sili kasi yung mga natin, yung mga senior natin dyan, mahirap na. At ang ating lebanos. Tapos ay eto na yung star of the day, syempre ang ating pampaasim. Yan, ano tayo pampaasim dyan? Beka naman, hindi ko napakita, diba? Dahil sila, gusto nila talaga yung maasim na maasim. So, ang gagawin ko dyan, ako na lang mag-adjust. Ako kasi sa sinigang, mga kabady-body loves ko, hindi talaga ako maasim. Sa totoo lang, hindi ako maasim. Gusto ko lang yung may asim siya. Pero kasi tong aking mga kuya at sila Mudra at si Pudra, ganon. Kaya, tikman ko. Diba? Titikman ko kasi baka tinikman ko siya para di wala. Kaya yan, inilahat ko na siya dyan. Inilahat ko na para sila naman yung masatisfy. Hindi ako. Diba? Di bali na silang masatisfy, di bali lang ako, okay lang yun, diba? Kaya ko mag-adjust. So, ayan, titikman ulit natin yan. Diba? Tikim. Tikiman portion na para malaman natin kung ano pang kulang. So, lagyan natin ng asin. Yan, maglagay tayo ng asin dyan. By the way, naglagay nga pala din ako dyan ng isang pork cubes para lasang-lasa talaga yung baboy. Ewan ko ba, siguro nakagawian na natin yan kahit nung nasa abroad ako, diba? Sa bagay kasi nung nasa Qatar ako, mga baboy walang lasa. Talagang dinadaan lang sa pork cube. So, ayan. Kumukulo-kulo na yan. And ayan, sabi ko sa inyo, maglalagay ako ng pork cubes. Wala nakagawian na natin yan Kahit nasabihin nating napakasariwa ng baboy dito, maglagay pa rin ako. Diba? Kasi meron din yung mga spices sa loob ng pork cubes na so, at least ayan na, may lasa na siya. Okay, sarap na, tikim-tikim lagi. Nakakailang tikim na ako, 3. So parang kulang pa, so nilagyan ko siya ng patis. Yan. Ay nako, nakita niyo ba ang kulay ng ating ng ating sinigang? Makulay ang ating sinigang. Sarap niyan. Pang-4 na tikim. Walang katigil-tigil sa tikim. Uy, sarap.
na, lakas na ng kulo niya. And then, ang susunod na natin, alam na natin yan. Sunod na natin ang ating talbos ng kangkong. Oy, pang-5 tikim. Ang bihira yan. Napakadaming tikim. Nawawala ako dyan sa takpan natin. Takpan na natin yan para mapadali yung pagluluto natin ng mga gulay. So, mga 3 minutes lang. Okay na yan. 3 minutes is enough para doon sa ating labanos at saka yung ating okra. Kasi hindi naman maganda yung overcook yung ating okra. So, ayan na. Kulo na siya ng kulo. Mga kabady-body loves ko. Napaka ng sabaw natin. Tingnan nyo. Diba? Pang-6 na tikim. Pang-6 na tikim na. Diba? Eto na. Lagyan na natin yung ating isang tambak na kangkong. Pero alam nyo na, pag naluto yan, wala na rin yan. Diba? So, dapat nga 4 na tali para masarap na masarap. Kangkong lang at saka sabaw. Sapat na para sa akin. Ang ating ulam for today ay sinigang na bangus. Ang ating ulam for today, pero with a twist dahil ito ay sauteed na baboy. Oy. Ayan na. And then, sabi na nga natin, 3 minutes. Again, buksan na natin. Ayan na, oy. Konting-konti na lang. It's done. Ayan, luto na yung ating kangkong. So, pagkatapos nito, ay, syempre, lamigin lang natin siya sandali. And then, we are done. At ako ay lalayas na. Punta na tayo sa part-time job ko. Part-time job? Ay, wag niya masyadong huwag niyo masyadong seryosohin yung part-time job. Actually, additional job para sa akin, di ba? Hindi lang, nandito lang ako sa bahay. Kailangan din akong may gagawin na iba kasi nga, maraming nangyari, maraming hindi ko rin inaasahan. Pero sabi nga natin, di ba? This is life. Ganun yung life. Hindi araw-araw ay Pasko. Hindi araw-araw ay piyesta. Dahil may mga time na dumarating talaga sa ating buhay na may mga nangyayari. And this time, kakayanin natin yung lahat. So much sa lahat ng mga sumama sa ating video upload for today. Ayan, nakaluto na tayo na sinigang na baboy. At dadali na natin yan sa ating mga mudrakels dyan. So, senior natin, dadali natin doon, ha? So, ayan. Thank you so much, guys. Sumama sa ating video upload for today. So, ayan na. Ang ating sinigang na baboy. Look at that, guys. Ang niyan, ang lapot ng sabaw kasi ang dami nating nilagay na gabi. So, ito na. Magpo-posing tayo. So, ayan. Thank you so much sa mga sumama, no? Wow. Sarap. Maasim. Pinasiman ko. Kasi gusto nilang maasim. So, ayan. Salamat sa ating lahat, sa mga sumama. Hindi na ako magtikim kasi sobrang na. Thank you, everyone. And God bless sa ating lahat. I love you all, guys. Thank you. Bye-bye.